umaga, gumising si Mami Laura kasi maghanda ng pagkain. Pupunta ako sa Foron kasi naalala niyo nung pumunta kami sa bahay nila Toret and pinakain kami ng manushi na ang sarap-sarap ba. And then sinabi niya sa akin, tinanong ko kung ginawa niya. Sabi niya, oo, ginawa ko yung satar. Satar ito siya. Minix niya. Ingay-ingay ko, tulog pa ang pamilya. And then, sabi ko, bakit ang sarap? Pati yung flour, yung alam mo yung dough. Sabi niya, pinagawa ko. Pinagawa niya daw sa Foron. So usually, ganun pala ang ibang ginagawa ng mga Lebanese. Kapag alam nyo, mas sabi pa niya, ipagawa mo na lang kasi less pad yung cost. Hindi ka magpagod, hindi ka maggastos ng gas, ganun. So, yun, ang gagawin ko, pupunta ako sa Foron kung saan ako bumibili ng manushi, ganun. And ipapaluto ko lang ito. Alam nyo, hindi ko alam kung ilang piraso itong magawa nila. So, minix ko ito, yung satar. Alam niyo yung satar, guys, yung oregano. Ito siya. Pakita ko para alam niyo kung ano yung sinasabi kong satar. Ito ay Lebanese, traditional Lebanese ng mga, traditional food ng mga Lebanese. Ito siya, guys. Minix nila. Pakita ko sa inyo yung sinasabi kong satar. Ayan, minix nila. Bale, ito, giniling siya na mint. Suma, yung nilalagay sa tabule, medyo maasim yun na spices, at saka salt, yun lang ang nilagay ko, minix ko, ito yung turo ni Tonet. So, ang sarap niya. Oo, wala na akong ibang nilagay. Tapos yung sesame, tinos ko lang siya, tapos minix ko. Kaya ganyan, naging satar. Oh, satar na yan. Yun. So, ang usually, paborito ng asawa ko at mga bata, yung ewan ko kung ginagawa ng ibang Lebanese, nilalagyan nila ng kamatis, slicing yung kamatis at saka onions dito. So, yun ang gagawin ko. Nagpapasarap kasi siya. Alam nyo, blend yung taste. Mix. Ito. Isang onion, isang tomato dito sa ginawa kong satar. Oo. May olive oil ito, guys. So, yun. Tinggal ba? So, yun. At saka hindi na ako dati usually, gumagawa ako ng homemade na ganito. Kaso, yun, alam nyo, iniiwasan ko mag-bake kasi yung gas ba, yung gasol, medyo mahal sa amin. Ewan ko lang sa ibang Lebanese ko, namamahalan sila sa gas, pero sa akin ganon. So, nagtitipid ba? Maging wais na ang buhay. Kaya ganito na, sabi nito na, mas okay na kasi hindi ka na magpagod, maggawa, alam mo, and then parehas lang din naman. Sila na ang bahala, sabi niya. Basta i-prepare mo lang yung satar, and yun. Bigay mo lang, and that's it. Wait ka lang ng ilang minuto, matatapos na nila, ganun guys. So, ganun ang gagawin ko. Gusto ni Mr. ang may kamatis. Masarap kasi siya. Yes. I-try nyo. Ginawa nating satar. Ganyan o. Dito. Ayan. Konti lang kasi. Pang ano lang ba? Pang taste. Naglalaba ako and may kuryente. Sis Marcel, namiss na kita. Sana magkikita tayo ngayon. Okay na, medyo okay na ang sitwasyon. Before kami pupunta ay baka sila. Si Sis Marcel, noong kasagsagan ng ano guys, lagi kami yan nagtatawagan. Gumagawa ako ng ganito, gumagawa din siya ng mga, alam niyo. Namiss ko din si Sis Marcel, my old friends here in Lebanon. Tara, samahan niyo ako guys. Let's go!
Ay, patayin ko muna itong water. Okay. Okay. Ayan. Roger. Hindi na ako magdala ng sombrero kasi siya, lapit-lapit ang mukha ko. Kita nyo ang mukha kong malaki. Tara, samahan nyo ako guys. Let's go. So, ito yung daan. Dati dyan kami dumadaan kaso tinambakan ng bato. Kaya wala nang shortcut. So, dito tayo sa long way. Nandito na ako. Waiting ako. Ayan. Sakit pumata ko ba? Okay. Hi guys, sabos na ako. Baka mag-shake itong camera ba? May hawak kasi ako. Yan, dumaan ako sa market. Bumili ako ng kamatis kasi wala na tayong kamatis. Masarap kasi ito. And then, bumili ako ng lettuce. So, tapos na ako nagpagawa. So, tignan nyo. 5 piraso. Ang binayaran ko is 125. Tawag nito. Magkano yun sa ano? 125. $1. 1.25 cent sa 5 pieces. Di naka-minus ako guys. Kasi pag bibili ako ng 5 piraso, nasa 250. So, okay na din. Wala pang pagod. Sa akin naman yung ingredient. So, no problem. Ganun. Tipid pa. Kaysa mag-spend ako ng gas. Alam nyo, bili pa ako ng flour. So, ito na. Okay na din. Let's go guys. Pauwi na ako. Hello. Andito na ako sa bahay. And then, tingnan na din ang mga bata. Tamang-tama. Ready na ang breakfast. So, ito na yung pinagawa ko. 5 piraso. 5 piraso ba ito? Yes. Ang init-init. Super. Ito siya guys. Yan. Ang manushi. There's too much oil in there. Yeah, maybe I know because 5 ba ito or 6? 5. Yan, wait. Yes. Yan. Okay. Can we add the cup half? Mama, eat what the Haida. Don't. I make it. I mix. Where my friend. It's gonna fall. Want coffee? Coffee. Kain tayo guys ng manushi breakfast. Tapos na kami kumain. What you doing? She ruined my rainbow. What? She ruined my rainbow. I think the fence is here. Yala po fix na your bed. Yala. Ruined my rainbow. Okay. Yala tama. I-fix natin itong bed. Dito na kami natutulog ni Mr. Dalawa kami. Yung bata doon sa loob.
Okay. Okay, yalla, fix your bed. Yalla, Kian, fix your bed. Ganyan ba ang mag-fix? Fix your pillow. I teach you. Yalla, fix. Fix. Oh, you gonna block me? Mm. Can you turn the fan off? Open the window. Ay, the curtain. Open the window. shoes mo. Eh, That's no, hide for him. Yalla, full hide the curtain. Yalla, make it well. Bravo. From now on, you fix your bed. Be careful. Pull the curtain. Okay. Okay. Ella, put inside. Okay. Ella, fix well. Hide the honey. It's really This one. accessible. Mm. Pull in the other side. Yan. Bravo. How? Yan. Okay. Not this space. What shoes? Put in here. It's okay. Yan. Guys, tapos na kami kumain and lalabas kami ni Mr. Magbabayad kami ng generator and bibili kami ng tubig. Yan. Bayaran namin yung generator, guys, dito sa may-ari. Every month na nagbabayad kami ng generator. Buong area ito sinusupplyan niya, buong dito sa area namin. So yun, samahan nyo kami. Yun lang ang bibilhin namin. Bili kami ng tubig. Nakabili naman na ako ng iba kanina. Pumunta ako, nagpaano ng manushi. Si Mister, sabi ko, ikaw na lang, alika, sabi niya. Kasi tinuturuan niya akong mag-drive, guys, diba? So nagda-drive ako within sa internal road ba, kasi mas mahirap sa internal road kaysa sa highway. Kaya yun, tinuturuan niya ako, sinasama niya ako, pinag-drive niya ako minsan. Kaya hindi ko na lang binibidyo minsan kasi naninigaw siya. Ayun na, umuusok ang ilong pag nervyoso. Okay, samahan niyo kami. So, hinihintay ko si Mr. Nagbabayad siya ng tawag nito, ng generator dito sa bahay ng may-ari. So, lahat ngay dito sa area namin, guys, yun nakikita nyo na malaking generator. Kung saan kami dumadaan, doon. Yun, hindi lang kami ang sinusupplyan niya, buong area dito sa place namin. Anyway, alam, may ano lang ba ako sasabihin about sa mga aso, guys. Pag umaalis kami, pupunta kami sa bundok, ganyan, sino ba ang nag-aalaga? Ganon, sino ang nagpapakain? Usually pag aalis kami ng maaga, kasi may nagtanong, may mga nag-comment, kawawa yung mga aso. Alam ko, guys, na kawawa sila kasi naiiwan sila, pero ganon talaga ang buhay pag may alaga ka, ganyan. And then maraming consequence. Alam nyo, mahirap ang magkaroon ng aso. Isa yung hindi ka makatravel without them, ganon. So talaga isipin mo kung sino ang mag-aalaga, ganyan. So usually kapag umaalis kami, before kami umalis, syempre may tubig sila, pinapakain ko yan sa breakfast. So yung dalawa naming aso, bali twice a day namin sila pakainin, morning and then night. Yun lang yung ano nila kasi malaki na sila. And then meron na, hindi ibig sabihin na pakainin mo ng pakainin yung aso, guys. Sa ganung age nila, lalo yung ano ng mga aso namin is malaki, sabi nila may gram. Alam nyo, hindi mo dapat pakainin ng aso kasi hindi rin pwede sa health nila. Kaya
konti lang yung pinapakain ko. Alam nyo, may anuhan ako. Meron akong cup na pang ano lang talaga sa kanila. So, yun, pinapakain namin sila guys before kami alis, syempre. And then, sa gabi, 'di ba dumating naman kami ng gabi ng ano. So, yun, pinakain ko din. And, kapag umaalis kami, like yung mag-stay kami sa village, meron kaming kapitbahay na nagbibigay ng pagkain sa kanila. So, yun, at tubig. So, hindi sila kawawa kasi meron din namang nagpapakain in case na mag-stay kami sa village ng ilang araw, ganun guys. Pero at the time na pumunta kami sa village, hindi naman kami mag-stay ng talagang ano, ihatid lang sana namin si mama, kaso yun yung nangyari. Oo, yun. Ano ko lang guys kasi syempre maraming concern sa aso, mga viewers natin na nanonood. And don't worry kasi alam nyo, sinabi ko sa inyo guys, isa din na hindi ko maiwan ang mga aso. Alam nyo, kung gustuhin ko lang talaga na umuwi sa Pilipinas, uuwi ko na ano, kaso hindi ko ipagkatiwala ganong katagal. And in case na uuwi kami sa Pilipinas guys, kasama ko ang mga anak ko ganyan, soon, one day, babalang araw, meron naman si Mr. na mag-alaga ganon. So yun, hindi sila kawawa. Kaya yun yung ano ko guys. Oh, love ko ang mga aso ko guys, don't worry. Kung love nyo ang animal lover kayo, mas animal lover din ako. Okay, alam nyo yan. Kaya ganun guys, na may na ano ako kasi concern. Thank you sa concern nyo sa mga alaga namin guys, na-appreciate ko. So what? Finish? Mister is here. Okay, next. Sure. Punta kami sa bili ng tubig. You know, that house was hit. Mr. Boy, bili ng tubig ba? Tubig lang naman yung gagamitin niya. And then, ako daw mag-drive pag uwi. Dito kasi sa internal guys, maliit. Alam nyo, hindi siya highway. Mahirap kasi kailangan mong i-ano yung sasakyan. Mas maganda mag-drive sa highway kasi alam nyo, straight lang ka ba na mag-drive. Dito talaga paliko-liko, hirap din. Kaya sinasanay ako ni Mr. Tuwing pumupunta kami, alam nyo, bumibili kami ng mga gamit, ganyan. Dito ako pinapadrive niya ako sa internal road papunta sa bahay namin. Oo, kaya sinasama niya ako. Hindi na sana ako sasama, kaya sabi niya, alika, paano daw ako matuto? Kaya sige, sabi ko naman. Okay, yan na siya. Okay, tara doon tayo sa baba. Magpalit kami. Dito na kami, nako. Hindi ako marunong mag-park eh. Dito sa bahay, hindi ako marunong mag-park. Delikado ba? Baka mahulog sa hagdan. Alam nyo, kaya hindi ko bina-vlog kapag tinutrood ako ni Mr. kasi naninigaw siya. Kumakaroon siya. Gikas-lakas. Kaya wag ko nang i-vlog ba? Kasi baka matakot kayo. Hello! Hello! Hindi pala nag-check-out siya. Ano ba yan? Okay guys. So, nag-marinate ako ng chicken. Yun ang dinner ay lunch namin. Hi guys! Hello! Kain na po tayo. Nakaluto na ako. Ito yung potato na niluto ko. Yan. Sa air fryer. So, pagpatuloy namin ang paglilinis ni Mr. sa bakuran ng bahay. And then, pasok tayo sa loob. Dito naman sa loob. Then, after. Okay.